Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod si Nicodemus para sa ating balitang halian. Sa ating mga balita, magpaalala ka muna RB sa ating ulat panahon. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago po tayo magtungo sa ating weather forecast, meron pa rin tayong update regarding po sa mga potensyal na weather disturbance or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 linggo. Simula po bukas hanggang early next week, Monday, possible po ang pamumuo pa rin ng low pressure area dito po sa may northeastern boundary po ng ating Area of Responsibility. Dito at saka po dito sa may far east of Mindanao, sa may southeast of Guam, sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. This weather disturbance po na nasa loob ng ating PAR, posibleng mabuo bilang isang mahinang bagyo simula po sa Lunes hanggang sa Miyerkules. Pero kung makikita po natin sa ating latest track, ay hindi naman po ito magla-landfall, subalit may possible enhancement ng habagat dito sa may northern and central Luzon by early next week. Habang nasa malayong parte naman ng ating bansa ay wala namang direktang epekto pa sa ating bansa habang kumikilos pa northwest dito sa may Philippine Sea. Samantala po, simula po sa Thursday hanggang sa next weekend ay possible na pumasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility, yung ikalawang weather disturbance dito sa may parteng silangan po ng Luzon. At kikilos pa rin ito west-northwest. At kung mapapansin pa rin po nila, mababa pa rin po ang chance na ito magla-landfall. Subalit knowing na yung mga bagyo po na napupunta po dito sa may northern Philippine Sea, nag-enhance pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po sa may western sections. So possible po na maging maulan, hindi lang doon sa Monday and Tuesday, enhanced by the first tropical cyclone, kundi maging dito rin po sa ikalawang tropical cyclone pagsapit po ng later next week, that's Friday hanggang sa next weekend na po. Pwede pa rin po magbago yung ating mga scenarios regarding these two weather disturbances, kaya patuloy po magantabay sa ating mga updates. Para naman po sa taya ng panahon ngayong araw, magpapatuloy pa rin po ang habagat or southwest monsoon, bagamat gradual na itong humihina, knowing na papalayo na po itong si Super Typhoon Yagi na dating si Bagyong Enteng, nasa higit 800 kilometers na po sa west ng Ilocos Norte, patungo po ng southern China. So meron pa rin minsang malalakas na ulan, lalo na po sa may areas ng Central Luzon and Northern Luzon, habang patuloy pa rin natin minomonitor yung low pressure area dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility, northeast of Luzon, pero wala naman itong inaasahang threat at hindi rin po inaasahan na magiging bagyo sa mga susunod na araw. Yung cloud clusters pa rin dito sa may northern Luzon ang patuloy nating binabantayan for possible formation as a tropical cyclone. For today po, asahan pa rin po ang maulang panahon at aasahan pa rin yung mga heavy rainfall warnings over Pangasinan, Zambales, and Bataan. Epekto po yan ng southwest monsoon or habagat. May threat din po ng mga pagbaha pa rin or pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying areas at saka sa mga bulubundukin na lugar respectively. Asahan din po ang makulimlim na panahon sa halos buong Luzon, sa natitirang bahagi ng Luzon, particularly dito sa may Mimaropa, ganyan din sa Calabarzon, Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon, rest of Ilocos Region and Cordillera Administrative Region, as well as Batanes and Babuyan Islands. Epekto rin po yan ng habagat, plus the trough of Super Typhoon Yagi.
Yung mga paulan natin dito sa may Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, mababawasan na po, no, lalo na po pagsapit ng hapon at gabi, habang magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa may Northern and Central Luzon hanggang sa gabi, bagamat ito ay mga light to moderate with at times heavy rains na lamang. Kaya mag-ingat pa rin po at make sure na meron tayong dalang payong at pananggalang sa ulan gaya ng kapote kung lalabas po ng bahay for today. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley plus Bicol Region, mananatili pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan na sasamahan pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat paggulog, lalo na po sa dakong hapon dito sa may Cagayan and Isabela. For Metro Manila, temperature is from 25 to 29 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman ay mula 17 to 21 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, lalo na sa may northern portion, asahan pa rin po ang mataas na tsansa ng mga light to moderate rains ngayong umaga hanggang tanghali, pero malaking bahagi na ng probinsya mag-i-improve po ang weather pagsapit ng hapon at gabi. Sa malaking bahagi ng Visayas, mananatiling bahagyang maulap at madalas maaraw, umaga hanggang tanghali, at pagsapit lamang ng hapon hanggang sa gabi, meron lamang mga ilang areas po na magkakaroon ng mga saglit na pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperature naman natin dito sa Metro Cebu, medyo mainit, 26 to 32 degrees Celsius. And speaking of mainit, ang ating malaking bahagi po ng Mindanao mananatiling mainit at malinsangan pagsapit ng tanghali at maaraw, umaga hanggang hapon. Pero pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi ay mataas ang tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog na nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Temperature natin dito sa may Zamboanga City and Davao City, posibleng umakyat pa sa 34 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. At dahil po sa habagat, meron pa rin tayong epekto ng gale warning or matataas na alon sa western seaboards po ng Luzon, kabilang na dyan ang western Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, western Pangasinan, Zambales, Bataan, western coast of Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Island, hanggang dito sa may Calamian and Kalayaan Island sa West Philippine Sea, asahan pa rin yung hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag po na taas ng mga pag-alon na siyang delikado sa small sea vessels. Maring mawala po yung gale warning bukas pa ng hapon, habang sa natitirang bahagi pa rin ng ating bansa mananatiling banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon over the weekend. At para naman sa ating 3-day weather forecast, asahan po over the weekend ang pagbuti ng panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila at yung mga areas na inuulan, Zambales, Bataan, asahan na po yung pagsilip ng haring araw, habang magpapatuloy pa rin ang isolated rain showers or thunderstorms and generally fair weather conditions in most parts of Bicol Region, Visayas, and Mindanao. Pero nandyan din po yung possibility na over this weekend, yung low pressure area among these cloud clusters ay mabuo dito po sa may northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, pero hindi pa ito inaasahan na magiging isang bagyo. At pagsapit po ng Lunes, that's September 9, possible yung slight enhancement na nung habagat or southwest monsoon, magbabalik po muli ito dito sa may northern Luzon and some parts of central Luzon. Pagsapit po ng Lunes, once na mabuo as a low pressure area, tunti-unting tumataas yung chance na magiging isang bagyo ito sa mga susunod po na araw. Asahan po yung mataas na chance ng ulan, scattered rains and thunderstorms pa lamang dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Zambales, and Bataan pagsapit po ng Lunes. Pero pagsapit ng Tuesday, possible na mas maraming lugar pa sa may northern, central Luzon, Metro Manila, and even parts of Calabarzon and Mimaropa magkakaroon ng mga pag-ulan, so lagi mag-antabay sa ating mga updates. Sunrise pa rin natin is 5:44 in the morning and sunset 6:04 ng gabi mamaya. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Okay, tingnan natin ang ating kakalsadahan. Mukhang traffic. Ayan, Balintawak. Sa may Kawayan, yan. Passable pa naman lahat. Mukhang San Fernando. Umuulan, ano? Yun. At syempre, di kayo magtataka ang Mindanao Toll Plaza. Lagi naman yan ganyan. Para sa toll. Yan, nagbabayad sila ng toll. Okay, at syempre, para naman sa ating mga balita, sa ulo ng ating mga balita, Indonesia, walang request sa palit ulo kay Alice Goo. Alice and Sheila
Go! Namumuro sa 609 taon pagkakakulong. Kalat ni Enteng, agad linis ni Senator Revilla. Kalat ni Enteng, agad linisin, Senator Revilla ang sabi niya. Wesley Goo, sunod na target ng Indonesian authorities. Obrero hulog at nalunod sa manhole. 133 pamilyang kinakanlong sa mga school sa Quezon City dahil sa baha. Kelot na wanted arestado habang kumukuha ng police clearance. 4 na drug suspect arestado sa bypass. Inihayag ng Department of Justice na wala silang natatanggap na official request mula sa Indonesian government hinggil sa umano'y palit-ulo sa naarestong si dating Banban Tarlac Mayor Alice Goo. Ayon kay Justice Undersecretary Nikki T, wala pang opisyal na pakiusap o hiling ang Indonesia kaugnay sa isyu ng palit-ulo. Sa Australian National Gregor Johan Haas, na most wanted sa bansa dahil sa kaso ng drug smuggling. Huwag natin pangunahan anit-aniti. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may ilang kondisyon para sa deportation ni Goo na manadakip sa Tangiera, Indonesia. Una nang lumutang ang issue na hinihiling umano ng Jakarta Police na ipagpalit si Goo kay Haas. Nakapiit sa Pilipinas. Napag-alaman na si Haas ay nadakip sa Bureau of Immigration sa San Remigio, Northern Cebu noong Mayo, ika-15. Taong kasalukuyan, busod na rin ng Interpol Red Notice. Sa kapersonal na nagtungo kahapon sila DILG Secretary Benar Abalos at PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa Indonesia upang sunduin si Goo. Sinabi pa ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo na agad na i-turn over si Goo sa Senate Sergeant at Arms. Samantala naglabas naman ng warrant of arrest ang RTC ng Branch 109 ng Kapas Tarlac laban kay Goo para sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corruption Practice Act. Cellphone! Ladies and gentlemen, we would like to request from the media to please settle down.
Upo naman po kami naman. We will request once again to please settle down. Una, sir. Ito na dito sa harap namin. Medyo makakami lang yung cellphone. Right. Thank you. Una po. Ate, yung cellphone mo, ate. Hindi ka lang ba? Good morning, everyone. Photo nakatayo. Sir, good morning, everyone. Walang audio. Walang audio. Boss. Audio. Walang audio. Walang audio. Walang audio po. Okay, speaking po walang audio. We will now entertain questions from the media, and we would like to remind our friends from the media to limit one question and one follow-up question. Our first question will come from ABS-CBN, Mr. Jeffrey Hernandez. Good morning po, Secretary. Secretary, pakikwento lamang po, no, yung mga nangyari po sa inyong bago mag-usap sa Indonesian authorities hanggang sa tuluyan po na mainipan po sa Philippine authorities itong mga custody ni Mayor Alice Go at maiuwi po siya dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Sir, pababala po na cellphone, sir. Kahapon, siguro kahapon, no, si Chief ay nasa trabaho. Siguro alas 5 na umaga, gising na ako eh. Dumiretso po ako ng Naga. Tapos dumiretso ko ng Kamsu para dito sa mga nabahaan. Mahina. Hanggang tanghalian. Tanggap ako ng tawag na binibigyan tayo ng hanggang alauna na madaling araw dahil nakakit na mga Indonesian authorities si Alice Go na kung hindi ito aalisin ang Pilipinas, makapakawala nila si Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naganap ng aeroplano. Kundi hindi tayo aabot sa mga flight. At may kaibigan ako nagpahiram na aeroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi ahabulin natin yung alaunang sinasabi. At inuulit ko, noong ising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Alas 6, andito kami. Wala na yung nilalakas. Nag-delay ang flight namin, 11 kami umalis. Halos 4 oras ang biyahe namin doon. Siguro mga alas 3 ng umaga, nandun na kami. And we have to wake up at 6 o'clock in the morning. At pagkatapos noon, ay pinuntahan na po namin ang Indonesian officials. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan. Nagpunta kami roon, si Chief Marbil, ako, no? At nauna na po ang PI at ang NBI doon. Walang kasiguraduhan, inuulit ko, walang kasiguraduhan mauuwi namin si Alice Go. Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawanan na kami ngayon.
And yet we took the risk. Nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat namin gawin. Kinausap namin ng mga authorities. Siguro halos isang oras nakipag-usap kami. And eto na po ang nangyari. No? Naiuwi namin si Alice Go sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra Ong, yun din ay dahil sa police to police na Memorandum of Understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ang mga pugante at iba pang may kinalaman na kanila sa kanyang bansa at magtutulungan. At nung nahuli nga si Alice Go, at gusto kong pasalamatan dito si General Macapas at ang ating police attaché na si Madamba at of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito, no? Ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno, ang Indonesian Police Attaché. Siya po nakipag-coordinate sa Indonesia para malakad ito. At para lang malaman po ninyo, sa part naman ng Indonesia, gusto ko pasalamatan si Police General Listio Sigit Prabowo, ang Chief ng Indonesian National Police. Tapos yung pong kanilang head ng Criminal Investigation Board, yung CID nila, si Police Commissioner General Wayu Vida, si Police Inspector General Krishna Murthy, ito po yung kanilang sa Interpol ng Chief of International Relations, no? At itong si Police Commissioner General Matthews Hukom, ang Indonesia Narcotics Agency. At yung pong isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglapag ni Alice Go sa Indonesia, hindi na nila binitawan kung saan nagpupunta, sinusundan po. Kunyari, pupunta sa isang lugar, uupa sila isang bahay, susundan nila, paglipat, susundan nila ulit. Sinandaan nila to ng halos more than, I think it's more than 2 weeks, no? More than 2 weeks na pagbabantay po dito. Ito po si Police Senior Superintendent Odi Laturon, ang Chief ng International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So, lahat po ito ay nagtulungan upang madakip po si Alice Go at yun na nga para maiharap po dito. No? So, nung pumayag na po ang Indonesian authorities, ito po ay siya po ay dineport sa Pilipinas at pinadali na po namin ang aming proseso at ito na po ang nangyari ngayon na iuwi na po namin si Alice Go. Yes. Pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin. Maaari po ba natin iharap si dismissed Bamban Mayor Alice Go? Opo. Ito po yung inaabangan po natin, no? Yung naka-pink ay naka-orange si Alice Go. Hindi siya ma-identify ng ganyan. Mas! Okay, will there be any other questions? Ikaw na mag-moderate. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Our next question will come from
A2Z, Mr. Kim Salinas. Good morning mga sirs. Sir, medyo kumakalat yung picture po ninyo with Mayor Alice Guo. So kung saan masaya kayo with GPNP, ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nagba-viral sa social media, sir? Well, salamat sa pagtanong mo, no? Alice, narinig mo yung sinasabi, okay. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa kamelang ganun. Ang hirap naman nun, hindi ba? So, yun po ang nangyari niyan. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Yes, siguro siya na lang tanong Mayor Alice, bakit parang... Pass off! Bakit nagkapan? Selfie. Audio. Parang yung selfie, parang nag-post ka kanina. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ng Secretary na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Kanino po mananatili ngayon si Mayor Alice Guo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center? Ayon kay Atty. Adrian Arpon ng AMLAC, ang paglabag sa Section A, B at C ng Anti-Money Laundering Act ay may parusang pagkabilanggo mula 7 hanggang 14 na taon. Kinunpirma rin ni Arpon na 87 counts ng money laundering ay sinampang sa magkapatid na Guo. Sinabi ni Ontiveros na kung ang pinakamababang parusa ng 7 taon ang kukwentahin ay imumultiply sa 87 ay lalabas, aniya, na makukulong ang mga akusado sa 560 na taon na higit pa sa buhay ng isang tao. Kalauna na itinama ni Ontiveros ang kanyang kwenta at sinabing aabot pala ito sa 609 na taon ang parusa kung mapapatunayang guilty si Guo at mga kasamahan nito. Kasama rin sa kinasuhan sina Catherine Casanda o KZ Ong, Jianzong, Gualin Wenyi, Seymen Go, at iba pang individual na konektado sa mga korporasyon na kinabibilangan ng Vaofu Land Development Incorporated, Gongxing Gaming Technology Incorporated, at Sun Yuan Technology Incorporated. Sa isinagawang investigasyon ng AMLAC, kasama ng NBI at PAOK, si Alice Guo at ang kanyang mga co-conspirators ay kumita na mahigit 101 milyon sa pagitan ng Hulyo 2020 hanggang Enero taong kasalukuyan para sa kanilang mga criminal activities. Mura lang. Kunti lang pala, oo, di ba? Iginit pa rin ng AMLAC ang pagkumpiska sa mga asset ni Guo at ang kanyang mga kasama na nakuha sa pamamagitan ng unlawful activities na nagkakahalaga ng 6 billion. Saan kaya mapupunta yan? Pinagutos naman ng Senate Committee on Public Works Chairman Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Department of Public Works and Highway ang agarang paglinis ng mga basura at mga debris na kumakalat sa mga kalsada at drainage system na dulot ng bagyong Enteng. Ayon kay Revilla, ang mga managkalat na debris tulad ng mga sangadahon at mga basura na nagbabara sa drainage ay siyang nagpapalala
ilinis ang water outlets upang hindi maiipunan ng tubig at mabilis na humupa ang baha sa mga binabahang lugar. RP. Kasabay nito, inatasan na rin si Revilla o inatasan na rin ni Revilla ang DPWH na siyasatin ang mga naglalakihang tarpaulin billboards at agarang ibaba bago pa man manalasa ang bagyo dahil lubang mapanganib ito sa kaligtasan ng taong bayan. Dahil kung malakas ang hangin nga naman. Bilang chairman ng Senate Committee on Public Works, madalas pinaalalahanan ni Revilla ang mga ahensya ng gobyerno na paghandaan ang mga tumatamang kalamidad sa bansa upang maiwasan ang malaking pinsala nito sa taong bayan. Sa kasalukuyan na pinaghahanap ng Indonesian authorities si Wesley Goo, na kapatid naman ng naarestong si Alice Goo, upang kaagad namang maibalik din sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nangako ang Indonesian police na matapos nilang maaresto si Goo ay tututukan naman nila ngayon ang paghuli kay Wesley. Una nang naaresto ng Indonesian police nitong Miyerkules ng madaling araw si Goo sa Tangier City sa Indonesia at nakatakda ng ipabalik sa bansa upang harapin ang kasong isinampalaban sa kanya. Isang construction worker naman ang nasawi ng makaraang mahulog at malunod sa loob ng manhole kahapon ng madaling araw sa Barangay Bungad, Quezon City. Dead on arrival sa Quezon City General Hospital ang biktima, si Rolando Mejerito Era, 21 years old, residente ng Mount Carmel, Mountain Heights Subdivision, Barangay 183, Caloocan City. Nabatid na nililinis si Roger Eran, ama ng biktima, ang manhole nang biglang mahulog sa kasagsagan ng ulan. Sinagip ng biktima ang ama, subalit siya ang natrap at nalunod. Naiihaw naman ang biktima at dinala sa ospital, subalit binawian na din ito ng buhay. Patuloy naman kinakanlong ng Quezon City Local Government ang mga 133 na pamilya sa mga paaralan sa lungsod dulot ng walang humpay na pag-ulan sanhi ng habagat. Nanunuluyan sa Diosdado Macapagal Elementary School ang 21 pamilya ng kinakanlong sa Bagong Silangan Elementary School. Bagamat walang suspension ng klase sa buong Quezon City kahapon, nilinaw naman nila na ang naturang mga paaralan na pansamantalang tinutuloy ng mga evacuees ay kansilado ang pasok. Sinabi ni De Leon na patuloy namang nakantabay ang QCDRRMO sa sitwasyon kaugnay ng patuloy na pag-ulan para tumugon sa anumang untoward incident. Samantala, bumaba na pagbaha sa Aranete Avenue sa may Tatalon area, Del Monte Avenue, Barangay Nagkaisang Nayon, E. Rodriguez, sa may Barangay Damayang Lagi, Scout Ojeda sa may Mother Ignacia, Lumamela sa may Barangay Ross District, Quirino Highway naman sa Barangay Greater Lagro. Makarang dumanas ng pagbaha, dulot na rin ang walang puknat na pag-ulan sa Quezon City. Isang lalaki naman ang wanted ang inaresto ng mga pulis habang kumukuha ng police clearance sa loob ng Manila District sa Ermita, Manila kahapon ng umaga matapos na matuklasang may nakabinbing warrant of arrest. Kinilalang mga suspect na sina alias Vidal, Barangay Ampid, San Mateo Rizal. Batay sa ulat ng MPD, warrant and
sa Buena Section, dakong alas 11:30 ng umaga nang maaresto ang suspect sa loob mismo ng National Police Clearance, Office ng MPD Headquarters sa United Nation Avenue. Nauna rito nagtungo si Vidal sa MPD upang kumuha sana ng police clearance, ngunit kaagad naman siyang dinakip ng mga otoridad matapos na matuklasan na siya ay kabilang sa listahan ng kanilang other wanted person. Apat na drug suspect naman ang inaresto ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation sa Malate, Manila. Nabatid kahapon, ang mga suspect ay kinilala lang sa kanilang mga alias Paulo, 29 years old, membro ng Sputnik Gang at residente ng Barangay Bangkal, Makati City. GI, 33 years old, delivery rider ng Barangay Bangkal, Makati City. Chuck, 47 years old driver, membro ng Sputnik Gang ng Barangay Talipapa, Quezon City, at Tim, 33 years old, call center agent ng Barangay Pio del Pilar, Makati. Batay sa ulat ng Malate Police Station ng Manila Police District, napatid na dakong alas 12 GIS o 12:10 ng madaling araw nang maaresto ang mga suspect sa Mabini Street sa Malate. Nakatanggap ng tip ang mga otoridad hinggil sa illegal na aktibidad ni alias Paulo, kaya't agad na nagsagawa ng bypass operation. Sa ngayon, ang mga suspect ay nakapiit at nakatakdang sampahan ng kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 o yung tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Trabaho muna tayo. Trabaho. Okay, ito na po ang ating mga trabaho. Taiwan, kaya nangangailangan po sa Taiwan. Ang interview ay September 12 and 24. Ayan, factory workers po sa Taiwan. Next. Yan, ang kailangan nila yung mga nasa 2-year college level, 2 years vocational graduate and above is an advantage. Ano po mga kailangan? Updated resume, valid passport, UMID ID or UMID certificate, national ID if UMID is not available. Voter certificate, diploma or term of reference. Birth certificate, yan. Yan po ang kailangan para kayo makapasok o makapag-apply. O apply po kayo dito sa QR code. Scan QR code. Okay, sa Peridot, not found daw. Sa Peridot naman, job vacancies for Hungary. Cleaner, they need cleaners. Female high school graduate, at least 2 years experience in housekeeping. For apartment, knowledge in using different kinds of housekeeping tools, materials, and equipment. Knowledge of proper sanitation practices, minimum height of 160 cm. Good in English communication skill. Okay, ito po, pwede kayo pumunta sa Unit A and B, 1845 Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati City. Next. Okay, para sa Rensol, yan, job opportunities abroad, Saudi Arabia po. Sa Mill Operation and Maintenance Company Limited, ang company BMS
SDDC technician. Kailangan nila ng mga technician doon. Certificate of Education in relevant field. Responsible for installing, programming, testing, calibrating, operating, and repair of control system along with their relative software, hardware, and equipment. Knowledge in Energy Manager, Management, Fire and Life Safety Security, Environmental Boiler and Chiller Control System. Yan po yung mga qualification. Open for walk-in applicants. Yan. Apply now. Location, Banderia, Alcubay. Ito yung yung pagtatrabahuan niya. Yan. Di ba? Okay, tandaan natin po placement fee, no processing fee, no salary deduction. Okay? Okay, CF Sharp Crew Management Incorporated. Kailangan nila ng mga passenger ship assistant, electrician, assistant refrigerator engineer. Okay, you can apply. Recruit hire at cfsharp.com. At siyempre mga karpintero, bound for Japan. Yan, 85, Studio 85. Ano daw? Okay. Age to. Ay, ito pala. Age 20 to 30 years old. NBI clearance, passport, certificate of employment, chest x-ray, and HEPA B screening test result. Yan po yung mga basic requirement. Walk-in application is highly recommended. Interested applicant may send your CV to studio85recruitment.japan@gmail.com. Ayan po. Next. Yan, para kayo, ayaw nyo na magtrabaho, yung mga kababaihan natin, no? Sa mga household workers na ayaw ng Middle East, ito na po yung mga pagkakataon ninyo. They are hiring for Malaysia. Yan. 24 to 35 years old with or without experience, willing to work under pressure, malaga sa bata man o matanda, masipag at mapagkakatiwalaan, pasensyoso at magalang. Ayan po yung mga number. Okay, kunin muna natin ang report sa ibang lugar, sa labas ng ating himpilan. Magandang umaga, no? Naamoy ko na yung nalalapit na eleksyon o yung pagpapiling na candidacy sa October ay meron na yung mga nag-vote taking na kanya-kanyang partido. Katulad na lang dito yung vote taking ng Liberal Party diyan sa parting Makati, Titape. At nakapaghandaan na rin sila para magkaroon ng sinabing partido sa bawat isang grupo. So, andyan yung Partido Demokratikong Pilipino, Liberal Party, Nationalista Party, at Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung maraming alyansa, Tita Fe, yung kay Bongbong Marcos, na talagang makikita mo na kanya-kanya na yung pagsulputan ng mga nasabing partido. At malalaman natin talagang ito naman na yung mga siguradong mangangako na naman sa ating bayan na sila ay tutulong, sila ay gagawa ng magandang mga proyekto, at lahat, lalo na si scholarship, benepisyo sa senior citizen at iba pa. Eh, yan daw yung Tita Pe, yung pangakong laging napapako na kala mo nagagampanan nila. Pero yan, kanina lang, ay umalis na yung mga taga-Bulacan na tutungo ng Makati para manumpa, no, sa Liberal Party. At iba naman, nagkakanya-kanya na. Merong partidong... Ikaw ba saan ka? Yes? Ikaw saan ka, sir? Ako naman, neutral tayo yan, Hindi natin pwedeng samahan yung mga yan.
tayo naman Uy, sa media, bakit naririnig? trabaho natin yung kung sino yung mapupunan natin na hindi magandang ginagawa, pupunahin natin, kita pe. At talagang gagampanan natin, kukunin natin bilang isang media practitioner. Pero kung ako ang tatanungin mo, minember ako sa Partido Federasyon ng Pilipinas, pero as media lang, media reporter lang, hindi naman ako sasabi dyan sa parang ako yung kukover nila. Kaya yung Partido Federasyon ng Pilipinas, napakaraming alyansa na yan. Nandiyan na Nationalista Party, pati yung liberal na oposisyon, kung sumabi na sa kanila, kita pe ha. Yung mga iba-ibang mga partido, National People's Coalition, at makikita mo, yung tinatawag na narcotism, yung butterfly, yung lumilipat sa mga iba't ibang yung kung sino yung malakas, doon sila. Kaya itong Partido Federasyon ng Pilipinas, ang pinakapangulo dito ay ating Pangulong Bongbong Marcos. At kasama yung mga ibang mga members niya. Kaya doon sa malakas, doon sila. Kasi din, yung partido ng kanyang pisan, lakas NUCT, sumapi na rin sa Partidong Federasyon ng Pilipinas. So, amoy na. Hindi ko naririnig, wala Kita, dito. amoy na. Albi, pakinggan mo nga dyan. Okay. Talagang makikita natin sabing nalalapit na namang eleksyon. Kaya sana, ito lang aking panawagan, maging professional-wise tayo sa pagboto at huwag bobotante. Back to you, Tita Pe. Okay, thank you very much. Okay, ayun po talagang ano na talaga ngayon, politika na naman ulit, no? Diba? Well, anyways, meron namang nangyari kahapon dito sa Marriott Hotel, diba? Sige, mamaya pakita natin kung ano ito. Third Impact Award sa pangunguna naman ni Congresswoman Marisa Del Mar. Kahapon po yun nangyari dito sa Marriott Hotel. Okay, magpalala muna tayo mula sa ating himpilan. Sa buhay nga
Hello, kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, pakipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay, dyan po natatapos ang ating programa sa araw na ito ng Biyernes. Happy weekend po! At nagkakatraffic-traffic na po dyan. Marami na siguro umuwi. Yan. Okay, maraming pong salamat. Antabayan na po ang iba pang mga programa dito sa ating Kakampi Online.